We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso. Narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Ako naman po si Ivy Saunar Gasang. Naitala ang 20 hanggang 40 pesos na taas presyo sa kada kilo ng ilang gulay sa Batangas City New Market. Posibleng nakaapekto sa presyo ng gulay ang maulang panahon at mataas na presyo ng gasolina ayon sa pamunuan ng palengke. Para sa detalye, makakasama natin live si Denise Abante. Denise? Ivy, pagtitipid at matinding diskarte, yan daw ang ginagawa ngayon ng ilang mga tindera at mamimili dahil sa hindi mapigilang pagtaas ng presyo ng gulay sa Batangas City New Market. Nakabalot sa mga maliliit na net bag at plastic ang ilan sa mga panindang gulay ni Annabel. Ganito raw ang ganyang diskarte para makabenta ng marami. Sa taas daw kasi ng presyo, may mga pagkakataong hindi niya mabenta lahat ang nasa mahigit 3 hanggang 4 na kilong iba't ibang gulay na kanyang inaangka. Yan yung tinatawag na budget pack. Kayang bilhin. Kasi 20. Parang madali lang sa bulsa. Natumal. Sana tumaas din ang sahod para kaya din na makakabili ang mga mamimili. Sa ngayon, muli na namang tumaas sa 20 hanggang 40 pesos ang presyo ng ilang mga gulay sa Batangas City New Market. Kung dati mabibili lamang ng 60 pesos kada kilo ang talong, 95 pesos to 100 pesos na ito ngayon. 20 hanggang 30 pesos naman ang itinaas sa presyo ng sibuyas na ngayon nasa 150 to 160 pesos ang kada kilo. May pagtaas din ng 10 piso kada kilo ang bawang na ngayon ay nasa 140 pesos mula sa 130 pesos. Ayon sa pamunuan ng Batangas City New Market, posibleng epekto pa rin ito ng mataas na presyo ng langis, bagamat bumaba ito sa mga nakaraang linggo. Idagdag rin daw ang pabago-bagong panahon. Talagang kumbaga talagang namamanahon na ng pagtaas ng ating mga presyo ng gulay, lalo ngayon may biglang nagkaulan na naman. So medyo mag-iiba na naman ang presyo. Gaya ng mga tindera, dumadaing na rin ang ilang mga mamimili sa patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin. Per kilo daw dati kung mamili si Aling Josie, pero dahil sa mahal ng mga bilihin, iilang piraso na lamang ng sibuyas at bawang ang binili niya ngayong araw. Nako, sobrang mahal. Kulang na kulang pa sa kinikita ng mga asawa, anak. Sana yung magmura naman para magkuhan ang mga tao. Kaunting tipid. Pagtitipid din daw ang ginagawa ng 67 anyos na si Mang Dani, kaya piling-pili ang mga talong na kanyang binibili. Ito budget na budget nga, napakamahal ang bilihin. Taas na ng taas lahat ang presyo, ang pamasahe, ang sweldo naman ng tao hindi man nataas. Ayon naman sa Samahang Industriya ng Agrikultura, posibleng epekto ito ng kakulangan sa supply, kaya kakaunti lang din ang delivery sa ilang bahagi ng Southern Luzon. Depende siguro sa area, dyan siguro. Pero dito sa northern part, yung talong nasa 50 pesos pa lang. Baka yung transport, baka walang nag-produce dyan sa south. I-monitor namin within these few days kung ilan bang harvest ng Pangasinan. Ivy, pagtitiyak ng pamunuan ng Batangas City New Market na kada linggo ang kanilang isasagawang monitoring upang matiyak na walang tinderong magtitinda ng higit pa sa retail price na napagkasunduan sa palengke. Ivy. Maraming salamat, Denise Abante. Binaha ang ilang lugar sa Quezon, bunsod ng naranasang pag-ulan kahapon, November 15.
Samantala, patuloy na magdadala ng pag-ulan ng shear line sa ilang lugar sa Calabarzon at Mimaropa. Narito ang report ni Paul Hernandez. Kulay putik na tubig baha ang sinuong ng mga residente sa Purok Riverside, Ibabang Dupay, Lucena City, Quezon na resulta ng mga pag-uulan sa lugar kahapon. Umapaw pati ang ilog, bit-bit pa ng ilang residente ang ilang gamit para mag-evacuate. Tumaas din ang antas ng tubig sa ilalim ng Malagonlong Bridge sa Tayaba City, Quezon. Dulot pa rin ng mahina hanggang sa katamtamang lakas ng ulan. Nagpabaha rin sa ilang pangunahing lansangan sa bayan ng Mauban ang tuloy-tuloy na pag-uulan. Ayon sa pamahalaang panlalawigan ng Quezon, walang anumang casualty na naiulat sa probinsya. Humupa na rin ngayong araw ang tubig baha. So yung pong mga kababayan natin, mga kalalawigan natin, especially po sa Luzon at Lucena, na nag-evacuate doon sa mga tirahan nila na nasa mga tabi ng kailugan, ay nakabalik na po at bumaba rin naman po yung tubig, especially po ngayong araw na to. Ayon sa Pag-asa, shear line pa rin ang namomonitor na weather system sa Southern Luzon at mga bahagi ng Calabarzon. Nangyayari ito kapag nagtatagpo ang mainit at malamig na hangin kung saan resulta ang pamumuo ng kaulapan. Sa pangkalahatan, shear line po yung nakaka-affect dito sa atin sa Southern Luzon, kasama na po yung Batangas. Sa Batangas, bagamat nararanasan na ang pag-aliwalas ng paligid, may tsansa pa rin ng mga pag-ulan sa hapon o gabi. Pinaaalisto pa rin ng mga otoridad ang publiko sa mga posibleng pagbabago sa lagay ng panahon. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Bumangga sa sinusundang tricycle ang van na nagtangkang mag-overtake sa San Pascual, Batangas, kung saan isa ang patay at isa rin ang sugatan. Tutukan yan sa report ni Denise Abante. Dani, kahit saan ka naroon, mahal-mahal ka namin na iyong mga kapatid. Pumunta ka na sa iyong pupuntahan ng maayos. Ito na lamang daw ang huling mensahe ni Aling Gloria sa kapatid na si Danilo Cabagyo, 57 anyos matapos masawi sa aksidente sa Barangay Poc ni Banal, San Pascual, Batangas pasado 1:00 ng hapon kahapon. Nahulog si Cabagyo sa sinasakyang tricycle matapos mabangga ng kasunod na van na nagtangkang mag-overtake sa kanila. Ayon sa kaanak, hindi nagsabi sa kanila ang kapatid na aalis ito kaya laking gulat nila sa nangyari sa kapatid. Pupunta sa amin, sasabihin mo sa akin, ate, pahingi akong bigas at pang-ulam. Yun ang mamimiss ko. Lagi yan naroon sa amin. Pagdadating yan galing sa ibang lugar, pupunta yan doon sa bahay, hihingi siya ng pagkain. Sa investigasyon, binabagtas ng 2 sasakyan ang kahabaang ito ng Barangay Pook ni Banal, San Pascual, Batangas nang mangyari ang insidente. Ito po ay same direction pababa ng Padre Castillo. Ngayon, itong van, nabangga niya sa likod itong tricycle na kung saan tumalsik ang angkas nitong driver ng tricycle. Hindi naman kabilisan, ma'am, itong van sa takbo. Na-miscalculate niya yung pag-overtake dun sa tricycle. Nasabitan niya yung gilid ng tricycle. Yun ang naging dahilan. Naisugod pa sa ospital ang biktima ngunit namatay din daw kagabi. Ang driver ng tricycle nagtamo rin ng mga sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ngunit nakalabas na rin daw sa ospital. Habang ang driver ng van pansamantalang nakapiit sa temporary custodial facility ng San Pascual Police Station. Depensa niya sa nangyari. Overtake po talaga ako para malampasan. Pag-overtake ko po, bigla rin pong pumasok doon sa kaliwa. Kaya namreno ako ng full stop. Humingi rin po ako ng pasensya sa hindi ko naman po kagustuhan ng nagawa ko. Delivery lang po ako. Kailangan ko rin ko talaga maghanap buhay. Kumbinsido naman ang pamilya ng biktima na aksidente ang nangyari sa kaanak, ngunit itutuloy daw nila ang kaso laban sa driver ng van. Tingin ko ay madulas at naulan kahapon. So mga ganong panahon, mag-ingat tayo at lalo na kung hindi natin kabisado yung daan na dinadaanan natin. Sinisika pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makipag-ugnayan pa sa driver ng tricycle para sa kanyang pahayag. Kasama si Kel Ravaca, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Nasimula nang ipamahagi ang year-end bonus at cash gift sa mga empleyado ng gobyerno. Ibinahagi naman ng ilang government employees ang mga paglalaanan ng mga nakuhang bonus. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez. Iniisip pa lang daw ng Revenue Collection Officer na si Aldrin ang makukuhang year-end bonus. Tila naubos daw agad ito, hindi pa man nahahawakan. Pila-pila raw kasi ang mga paglalaanan niya ng perang makukuha. Una-una, may napasok akong anak. Siyempre may
allowance para doon. Tapos padalwa, yung grocery namin araw-araw, yung mga pamasahe, gasolina, pati po sa utang. Nagsimula na kahapon, November 15, ang pamamahagi ng year-end bonus para sa mga government employees sa buong bansa. Ayon sa Department of Budget and Management o DBM, katumbas ng matatanggap nilang bonus ang isang buwang basic pay. Bukod dyan, may 5,000 pesos pang cash gift sa kanila. Pasok dyan ang mga government employees na nasa serbisyo ng hindi bababa sa 4 na buwan mula January 1 hanggang October 31 sa kasalukuyang taon. At dahil sa patuloy na pagtaas ng mga bilihin ngayon, malaking kaginhawaan para kay NITS ang year-end bonus at cash gift para makapag-budget ng mga bibilhin sa Pasko at pagtulong sa ilang nangangailangan. Kung may matitira man, diretso sa savings. Paghahanda na rin aniya lalo't malapit na rin daw siyang magretiro sa serbisyo. Ganun din, meron din tayong mga maliliit na programa na sinasalihan na i-extend din naman natin yung blessings na nare-receive. Lagpas 69 billion pesos ang inilaang pondo ng DBM para sa year-end bonus at cash gift ng mga civilian at uniform personnel ng pamahalaan. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, bukas araw ng Biyernes, November 17, mawawala ng supply ng kuryente ang ilang barangay sa lungsod ng Tanawan at lungsod ng Lipa, Batangas na magsisimula alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kasama rin ang mga bayan ng San Jose at Mabini na magsisimula naman ng alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Bunsod ng additional installation ng 100 kVA transformer at secondary metering at pagtatayo ng mga intermediate pole, kaalinsabay ang paglalagay ng mga side arming line at clearing ng mga linya. Good news mga kapuso, naghahanap ang Kapuso Network ng Master Control and VTR Automation Engineer, TV Transmitter Technician, Electromechanical Engineer, Satellite Systems Engineer, Junior Media Asset Management System Support Engineer at iba pa na makikita sa inyong TV screen. Para sa kumpletong detalye at sa mga nais mag-apply, bisitahin ang careers.gmanetwork.com. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Sumadsad ang isang roro sa batuhang bahagi ng dagat sa San Andres, Quezon. Ligtas naman ang mahigit sa 40 pasahero at 31 tripulante. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez. Isa-isang inalalaya ng mga miyembro ng Philippine Coast Guard ang hindi bababa sa 40 pasahero ng Roro vessel na MV Virgen de Peña Francia 1 na makasakay sa bangka. Inilipat sila rito matapos umanong sumadsad sa mabatong bahagi ng karagatan sa bahagi ng San Andres, Quezon ng barko. Ayon sa PCG Southern Quezon, galing Masbate ang barko at padaong na sana sa San Andres Port. May kalakasan daw ang hangin sa lugar dahil sa pag-uulan, kaya posibleng nadala ng hangin at alon ang barko sa mababang bahagi ng karagatan. Bukod sa mga pasahero, ligtas din ang mahigit sa 30 tripulante ng Roro. Agad na nakipag-ugnayan sa mga bantay dagat po ng San Andres at ganoon din po sa mga NDRMO at agad po silang nagpadala ng kanilang barko, ng bangka. 4 na bangka po at katulong po sa pag-rescue po ng mahigit kumulang 40 pasahero po. Sa pagsusuri na sa maayos na kondisyon ng Roro vessel, walang anumang senyales na may tumagas na langis mula sa barko. Pinasusumite ng PCG ang master captain nito ng mga kaukulang papeles at marine protest. Sinusubukang makipag-ugnayan ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog sa may-ari ng barko para sa kanilang pahayag. Nagpapatuloy ang investigasyon. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Nalambat ng Lobo Municipal Police ang 40 anyos na lalaking Tubong Malinaw Albay na itinuturing na Rank 2 Municipal Wanted Person ng Police Regional Office 5. Naharap ang suspect sa kasong 3 counts of rape. Biktima umano nito ang kanyang sariling anak noong Setyembre ng taong kasalukuyan. Napag-alaman ng mga otoridad na nagtrabaho pa bilang isang caretaker ng babuyan sa bayan ng Lobo ang suspect ng halos 1 buwan bago maaresto. Nakikipag-ugnayan na ang Lobo Police sa RPO 5
para sa pag-turnover ng suspect sa Albay Police. Payo naman ng pulisya sa publiko, kung po na meron pong mag-a-apply po sa inyo na trabaho o magre-request po sa inyo manirahan, paki-double check po nyo po yung kanilang background. Kung hindi naman po talaga natin kilala or kaduda-duda yung tao at wala po siyang pinapakita po na police clearance or barangay clearance, wag po magdalawang isip na humingi po ng tulong or magtanong po sa PNP para ma-record check po natin. Patay ang 27 anyos na rider matapos mabangga ng kasalubong ni SUV sa Lemery, Batangas. Tutukan yan sa report ni Denise Abante. Nagkalat ang mga bahagi ng motorsiklong ito sa kahabaan ng Barangay Malinis, Lemery, Batangas matapos mabangga ng kasalubong na SUV pasado alas 7 kagabi. Sa inisyal na investigasyon ng pulisya mula sa lungsod ng Kalaka ang SUV na minamaneho ni Arwin Mirano, 44 anyos, residente ng San Luis, Batangas, nang mabangga nito ang kasalubong na motorsiklong minamaneho ng 27 anyos na rider na si Jonel Coliado, residente ng Barangay Gulod, Lemery, Batangas. Ang dahilan ho ay medyo mabilis ang pagpapatakbo nitong rider ng dahil nga ho biglang lumabas ng vicinity ng itong si Jonel ay hindi agad ho siguro napansin ng paparating na driver ng motorcycle. Natumba umano ang rider sa kanyang sinasakyang motorsiklo at nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Agad naman siyang nilapatan ng paunang lunas ng MDRRMO Lemery at isinugod sa ospital, ngunit kalaunay binawian din ng buhay dahil sa matinding pinsala sa ulo ayon sa pulisya. Mabilis daw na umalis ang SUV matapos ang insidente, ngunit naharang din ng mga pulis sa checkpoint sa kaparehong barangay. Sa ngayon, nasa kustodiya na ng Lemery Police ang driver ng SUV at nahaharap sa kaukulang kaso. Paulit-ulit namang paalala ng pulisya sa mga motorista, pagluang ng karsada, lalo na hong napapabilis ang mga motorista natin. Kaya paalala natin sa kanila ay iba yung pag-iingat pa rin po. Huwag ho tayong masyadong magmamadali sa pagmaneho. Hindi ho maiwasan yung magkasagian o magkabungguan dahil ho sa bilis ng kanilang mga takbo. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuhanan ng pahayag ang pamilya ng biktima at ang driver ng SUV. Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Nangamatay ang tinatayang 7 tonelada ng tilapia sa Canyacao Bay sa Cavite City. Ang dahilan ng fish kill hindi pa matiyak ng BFAR. Naritong report ni Hazel Alviar. Masangsang at halos nabubulok na mga tilapia ang tumambad sa mga residente ng Barangay 62A sa Canyacao Bay sa Cavite City noong Lunes. Ayon sa Provincial Fisheries Office ng Cavite City, napadpad lang daw ang mga ito mula sa hindi pa malamang lugar at patuloy pa raw nila itong inaalam hanggang ngayon. Based din po sa report po ng City Agriculture Office, ay hindi daw sa kanila yun. Dinala po siya ng araw ng tangian. Yun po yung report po or sa kwento po ng mga fisher po. Nagsagawa rin daw ng water analysis ang BFAR sa lugar at nakitang mababa ang dissolved oxygen level sa lawa at mataas rin ang level ng ammonia. Ang mga fish po natin, yung mga tilapia po ay nasa advanced stage of decomposition na. So, talagang tataas po ang ammonia po. Kaya lang po, titingnan po natin yung possibility na hindi po nanggaling sa Cavite City yung mga isda. So, hindi po natin alam kung ano po talaga yung cause ng pagkamatay po ng mga tilapia. Agad raw silang nakipag-ugnayan sa Bantay Dagat, Philippine Coast Guard at Navy para mayalis ang mga nangamatay na tilapia sa lugar. Tumulong na rin daw ang mga residente dahil naapektuhan na sila sa mabahong amoy ng mga namatay na isda. Tinatayang aabot sa mahigit 7 tonelada ang kanilang nahakot mula sa lugar. According po sa City Agriculture Office, officer po sa Cavite City ay konti na lang daw po. Halos nahakot na po ng mga nagtumulong po. Ibinaw na daw agad ang mga namatay na tilapia sa Materials Recovery Facility sa Barangay San Antonio. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Naitala ng PHIVOLCS ang mas mababang bilang ng volcanic tremors sa Bulkang Taal sa nakalipas na 24 oras. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez. Singpayapa ng lawa ng Taal ang mismong bulkan kung titingnan sa malayuan. Pero kahapon, naitala ng Taal ang pinakamataas na volume ng sulfur dioxide emission ngayong taon sa halos 11,700 na tonelada.
Naunang sinabi ng PHIVOLCS, may koneksyon ang taas ng bilang ng gas emission sa volcanic tremors. Kumpara nitong Miyerkules, bumaba na sa 65 volcanic tremors ang nairehistro ng ahensya. May hina man daw itong pagyanig, nagtutulak ito sa bulkan para makapagsagawa ng degassing activity. Sabi pa ng PHIVOLCS, malaking tulong na pambasag sa mga particulates ng sulfur dioxide ang pag-iral ng malakas na hangin sa taas ng bulkan. Isa raw kasing indikasyon na posibleng may mabubuong volcanic smog o VOG kung mapapalibutan ng asupre ang bunganga ng Taal. Hindi na makikita, nagiging vague na yung Taal Main Crater, hindi na masyadong makikita. Kung tutuusin, ayon sa state volcanologist, mabababa pa ang mga figure na nairehistro nila kumpara noong 2020. Hindi pa nakikita ng ahensya ang dahilan para itaas ang babala sa Taal sa Alert Level 2. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Nagkwento si Optimum star Claudine Barreto tungkol sa kanyang karakter sa Lovers Liars. Samantala si Herlyn Budol eksena sa Black Rider. Narito ang report ni Hazel Alviar. 7 taon din ang inabot bago muling bumalik sa paggawa ng teleserye ang Philippines Optimum star Claudine Barreto. Kaya naman ibibigay daw niya ang kanyang 101% sa pag-arte sa kanyang pagbabalik telebisyon sa Lovers Liars. Kwento pa niya, matapang at puno ng mga sekreto ang kanyang karakter dito na malayo sa kanyang mga nagampanan noon. Matapos naman ang successful ending ng pinagbidahang serye, sunod na mapapanood si Herlyn Budol sa Black Rider. Ipinasilip na ang kanyang eksena sa episode kagabi. Gaganap siya bilang si Pretty sa serye at sinabing hindi raw nalalayo ang kanyang karakter kay Gigi ng Magandang Dilag. Samantala, bukod sa bagong mukhang eksena, may bagong impormasyon ding malalaman si Elias tungkol sa pagkamatay ng kanyang mag-ina. Matutulungan na kaya siya ni Paeng? Ang bagong mukha at mga maksyong eksena abangan mamaya sa Black Rider pagkatapos ng 24 oras. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. Posibleng pumasok sa PAR ang binabantayang low pressure area bukas o sa mga susunod na araw. Samantala, asahan pa rin ang pagulan sa ilang bahagi ng Southern Luzon dahil sa epekto ng shear line at amihan. Naritong report. Patuloy ang pagkilos ng low pressure area palapit sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Huli itong namataan sa layong 1,295 kilometers silangan ng Southern Mindanao. Sabi ng Pag-asa, posibleng bukas o sa mga susunod na araw ay papasok na ito sa PAR. Hindi pa rin inaalis ang tsansa nitong maging bagyo. Mamayang gabi o bukas ay posibleng magsimula ng maramdaman ang epekto ng trough o extension nito sa eastern portions ng Visayas at Mindanao. Inaasahan naman ang maulang panahon sa ilang bahagi ng bansa dahil pa rin sa shear line at hanging amihan. Base sa datos ng Metra Weather, posible ang matitinding ulan sa Mindoro provinces, kaya maging alerto sa banta ng baha o landslide. May tsansa rin ng ulan sa ilang bahagi ng Quezon at Palawan. Pinaghahanda rin ng mga residente sa natitirang bahagi ng bansa sa posibleng pag-ulan. Ace Medrano, Balitang Southern Tagalog. Binabaha pa rin ang ilang barangay sa Nauhan Oriental, Mindoro dahil sa pag-apaw ng mag-asawang Tubig River. Ang detalye sa report ni Denise Abante. Tiis na lang daw muna sa pagsuong sa abot-tuhod na baha ang ilang residenteng ito ng Sitio Talon, Barangay Motoderazo sa Nauhan Oriental, Mindoro. Hanggang ngayon kasi, hindi pa rin humuhupa ang baha sa lugar dahil sa pag-apaw ng mag-asawang Tubig River. Bukod sa Barangay Motoderazo, may 4 pang barangay sa bayan ang nakararanas ng pagbaha. Wala namang naitalang lumikas na residente dahil sa baha. Barangay Santiago, Sitio Malalim na Sapa, Barangay Santiago, Sitio Tabang Labas, Barangay Andres Ilagan, at saka po Barangay Buhangin. Ang pinakadahilan po ay yung paglaki po ng ating mag-asawang Tubig River. Dahilan din po yung
yung sama po ng panahon. Sabi ng Pag-asa, epekto pa rin ng isolated rain showers and thunderstorms at ang umiiral na shear line ang pag-ulan na dahilan ng pag-apaw ng mag-asawang Dubig River sa bayan. Hindi pa rin naman nakakaapekto ang binabantayang low pressure area sa bahagi ng Mindanao ayon sa Pag-asa at posible na ang pagganda ng panahon sa mga susunod na araw. Nasa layong 1,190 kilometers east of southeastern Mindanao at kasalukuyan po itong hindi pa pumapasok sa Philippine Area of Responsibility and almost stationary po yung LPA dun sa location. Base po sa forecast po, ngayong araw po is maaari pong maranasan pa rin natin yung ganitong panahon, pero sa mga susunod na araw hanggang November 20 is possible na po na isolated light rains na lang po yung maranasan po ng Calabarzon at Mimaropa. Patuloy ang isinasagawang monitoring ng Nauhan MDRRMO sa mga binabahang barangay sa bayan upang matiyak ang seguridad at kaligtasan ng mga residente. Abiso nila sa mga residente na palaging umantabay sa lagay ng panahon. Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Natagpuan na ang isang mangingisda sa Patnanungan, Quezon na napaulat na nawawala. Nasiraan ng bangka at napadpad sa bayan ng Mauban sa Quezon ang naturang mangingisda ayon sa PCG. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez. Mula sa katubigan hanggang sa mga dalampasigan, halos 24 oras na pinaghahanap ng mga otoridad ang mangingisdang si Willie Miranda matapos siyang mapaulat na nawawala Miyerkules ng umaga. Ayon sa Philippine Coast Guard o PCG Northern Quezon, hindi na nakauwi sa bahay ang 50 taong gulang na mangingisda mula Patnanungan, Quezon. Yung asawa niya mismo, so kasi expected niya talaga na ganitong oras, ganong oras ay darating na yung asawa niya. So hindi siya dumarating kaya nag-report na siya. Wala ring nakitang anumang senyales na lumubog ang bangka sa karagatan. Sa follow-up operation, natunton sa Cagbalete 1 sa Mauban, Quezon ang mangingisda. Sa impormasyon ng PCG, nasira ang bangkang demotor na gamit niya kaya't dito siya napadpad. Ligtas daw ang mangingisda at humingi ng saklolo sa kamag-anak sa lugar. Mabasa yung makina niya, hindi niya na mapanda hanggang sa napadpad na siya. At nung medyo malapit na siya sa shoreline, nag-paddle na lang siya. Nararanasan ng minsang pag-uulan sa lugar ng mangyari ang insidente. Kaya abiso ng mga otoridad sa mga mangingisda na inspeksyonin ang kondisyon ng bangka at alamin ang lagay ng dagat bago maglayag. Nakatakdang ihatid ng PCG ang mangingisda sa kanyang pamilya. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Tinuldukan ng San Beda Red Lions ang magkasunod nilang talo matapos pataubin ang Benil Blazers sa score na 65-61. Naritong report. Tinuldukan ng San Beda Red Lions ang kanilang magkasunod na pagkatalo matapos magwagi sa naging tapatan kontra Benil Blazers kahapon sa NCAA Season 99 Men's Basketball. Nagtapos ang mahigpit na laban ng dalawang koponan sa score na 65-61. Hawak ng Red Lions ang magandang simula at nagsimulang makuha ang kalamangan. Agad namang nakabawi ang Benil Blazers at nakuha ang pabor sa pagtatapos ng first half. Nagtuloy-tuloy ang magandang palitan ng puntos ng dalawang koponan hanggang sa huling quarter ng laro at tuluyang nakuha ng Red Lions ang pagkapanalo. Samantala, abangan na magiging harapan ng LPU Pirates kontra San Sebastian Golden Stags. Sino kaya sa dalawang koponan ang makakabangon mula sa pagkatalo? Susundan naman niya ng bakbakan ng Mapua Cardinals at Arellano Chiefs. Magtutuloy kaya ang panalo ng Mapua Cardinals o makakabawi na ang Arellano Chiefs? Abangan yan bukas, November 17 sa GTV, simula 1:30 ng hapon. Ivy Saunargasang, Balitang Southern Tagalog. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pa ang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. Mga kapuso, 39 days na lang, Pasko na. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Kami ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.